Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Lukot ang mukha ni Danica habang nakatingin sa hardin kung saan tanaw niya ang dalawang taong nagyayakapan. Nasa ikalawang palapag siya ng hacienda at mula sa balkonahe na kanyang hinaapakan, rinig niya ang pagtangis ni Sophia sa ibaba. Hindi na ako dapat magulat sa nakikita ko. Bakas ang pagkadismaya sa boses ni Danica sabay inom ng alak na nasa boteng daladala. Mauubos na yung laman pero hindi pa rin siya nakakaramdam ng kalasingan. Tumalikod na siya sabay alis sa balkonahe. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya nang pagbintangan siya ni Rafael patungkol sa pagkawala ng pera nito at paninira ng files sa website ng Garcia. Hindi niya alam kung bakit sa kanya agad ang sisi. Pero sanay na siya dahil hindi na itong unang beses na nagbato ng sisi sa kanya ang kanyang kapatid. Simula nung ito'y nagplano ng paghihiganti, saksi siya kung paano naghirap si Rafael para lang makuha ang posisyon na pinamumunuan niya ngayon. Alam niya ang mga gustong mangyari nito oras na ito'y maupo sa pwestong hinahangad niya sa Garcia clan. At hindi siya nakapaghanda na maaari pala mag-iisang halimaw ang kapatid niya. Malaki ang pinagbago ng ugali nito, subalit alam niya hindi maalis kay Rafael at iyon ay ang pagiging mahina nito, lalo na kapag dating sa babaeng maaaring maging rason ng pagbagsak niya. Saan ang punta nyo? Napahinto siya sa paglalakad sa pasilyo nang masalubong si Arthur. Inihinto niya ang pag-ikot ng susoy ng kotse sa daliri niya, saka itinago ito sa bulsa ng leather jacket na suot niya. Saan ako pupunta? Tanong pabalik ni Danica at nilagpasan ito pero naramdaman niya ang pagsunod ng tingin ni Arthur kaya naman huminto siya ulit at nilingon niya ito. So ano? Babantayan niyo na mga kilos ko ngayon? Kung gusto mo, sumama ka pa sa akin ngayon. Huwag ka na mag-abalang sumunod ng palihim dahil bulok na ang mga style nyo. Sinabay niya ng talikod at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa garahe nila. Nakahanda na siyang pumasok sa loob na makita si Arthur na nakasunod sa kaniya. What the? Seryoso ba? Susunod ka talaga sa akin? Hindi makapaniwala niyang tanong dahil pagiging sarkastiko lang ang sinabi niya kanina. Hindi niya akalain na seseryosohin ito ni Arthur. Ako na ang magdadrive. Inagaw nito ang susi sa kanya saka naupo sa driver's seat. Ipinigkibit balikat na lamang ito ni Danica bago umikot sa kabila para sumakay ng kotse. Nang maisara ang pinto, binuksan niya ang radyo at pumunta sa estasyon na lagi niyang tinatambayan. Eksaktong tumutugtog ang paborito niyang kanta kaya nilakasan niya ito at sinabayan kumakanta. Saan ba ang punta mo? Tanong ni Arthur sa kanya na magsimula ng umandar ang kotse palabas ng gate. Saglit siyang tumingin kay Danica pero bigay todo pa dito sa pagkanta kaya nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho na hindi alam kung saan ang destinasyon nila. Papa, tulog na po ba si Mama? Tanong ni Amanda kay Rafael nang ipasok si Sophia sa kwarto at higa ito sa kanilang kama. Matapos itong umiyak ng umiyak kanina ay nakatulog agad ito sa bisig niya. Namalayan na lang niya na bumugat ang katawan nito sa kanya at nang makita na kapikit na ang mga mata nito ay hindi niya subukang gisingin at binuhat na lamang niya ito paakyat ng kwarto ng mag-ina.
Kaya matulog ka na rin. Maaga pa ang pasok mo bukas, hindi ba? Ani sa anak matapos kumutan si Sophia. Teka lang, natapos mo na ba ang assignment mo anak? Yes po papa, finish na. Tinulungan ako nila tito. Tugon ni Amanda saka tumakbo papunta sa kanyang bag para kuhanin yung mga papel kung saan niya ginawa ang mga assignment. Ipinakita niya ito kay Rafael at ipinapaliwanag ang mga drawing nito sa kaniya. At sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Amanda, narinig nila ang pag-ungol ni Sophia na dumilat pa saglit pero pumikit ulit. Huwag na tayong maingay, magigising siya. Ani Rafael saka kinuha ang papel na hawak ng anak at ibinaba sa mesa. Matulog ka na rin anak, masama sa bata ang nagpupuyat. Dito po ba kayo matutulog papa? Tanong nito sa kanya saka dahan-dahang sumampa sa kama nila at pumaloob na rin sa kumot nila. Tabi po tayo ulit nila mama. Hindi siya nakasagot agad. Sa halip ay binigyan na lang niya ng tipid ng ngiti si Amanda bago idampi ang labi nito sa noo niya. Sa susunod na lang, good night baby. Hinimas niya pa ang ulo nito bago tumalikod at nakahanda na sanang lumabas ng kwarto pero hinawakan siya bigla ni Amanda sa kamay upang pigilan. Papa, dapat may kiss din po si mama. Sabay turo nito kay Sophia na walang kamalay-malay sa nangyayari dahil malalim na ang tulog nito. Pumihit pataligod si Rafael at yumuko. Saka idinampi ang kanyang labi sa noon nito. Gaya ng hiling ni Amanda, nagalak na galak sa nasasaksihan ng kanyang mga mata. Mahina itong pumalakpak at itinaas ang dalawang hinlalaki na ikinatawa na lamang ni Rafael bago siya tuluyang umalis sa silid. Nang maisara ang pinto, inalis niya ang suot na maskara. Nagsimulang maglakad papunta sa kanyang opisina at sa bawat tunog na ginagawa ng kanyang sapatos, nagbibigay ito ng kaba sa ilang kasambahay na nasasalubong sa pasilyo. Bossing! Bigla niyang nasalubong si Adriel at bago pa man ito makapagsalita ay ununahan na ni Rafael. May bago akong ipapagawa sa inyo. May otoridad nitong sambit. Hanapin mo si Ricky Mercado. Bantayan at imbestigahan nyo. Ricky Mercado? Takhang tanong ni Adriel dahil hindi pamilyar ang ngalan na narinig niya. Pwede ko bang malaman kung sino ang taong to, bossing? Stepfather siya ni Sophia. Tugon ni Rafael. Napuno ng katanungan ang isipan ni Adriel pero mas pinili niya munang manahimik at pakinggan ang bagong misyon na ipapagawa sa kanila. At sa pagkakataong ito, walang kinalaman sa mundo nila. Nakapikit lang magdamag si Sophia habang bumabiyahe sila patungo sa eskwelahan ni Amanda. Mabigat ang ulo niya at lalo pa itong lumalala sa pag-alog ng kotse na sinasakyan nila. Mama, okay lang po ba kayo? Napadilat siya at napatingin sa kanyang gilid nang madinig ang nag-aalalang boses ng anak. Medyo masakit lang ulo ni mama. Aniya saka tumingin sa bintana para alamin kung nasaan lugar na sila. Medyo malayo pa ito sa eskwelahan ni Amanda. Kaya muli niyang binalik ang pagkakasandal ng kanyang ulo sa inuupuan niya. Pero bigla niyang napansin ang pagtahimik ng anak niya kaya nilingon niya ito at may kakaibang ngiti sa labi nito. Bakit nakangiti ang baby ko? Bumubungis-ngis ito. Mama, maganda po ba ang panaginip niyo kagabi? Bakit mo naman naitanong anak? Basta po, maganda po ba ang panaginip niyo? Napaisip si Sophia. Parang wala naman ako napanaginipan kagabi anak. Bakit ba? May ginawa ka ano? Wala po mama. Agad nitong tanggi pero mahalata agad niya na may hindi ito sinasabi sa kaniya. Umalis siya sa pagkakasandal upang humarap kay Amanda. Ikaw may hindi ka sinasabi sa akin. Ano yun ha? Sabihin mo na sa akin. Lalo itong bumungis-ngis. Si Papa po kasi. Nikis kayo dito sa noo. Natigilan si Sophia. Ano? Ginawa niya yun?
Sunod-sunod itong tumango, saka ipinatong ang hintuturo sa gitnang labi. Huwag po kayong maingay kay Papa. Kunwari di niyo po alam. Hindi niya alam ang isasagot. Kaya tumango-tango na lamang siya at muling binilik ang ulo sa pagkakasandal. Pakiramdam niya, lalong nadadagdagan ang bigat sa ulo niya. Hindi niya alam kung paniniwala niya ba ang sinabi ng anak niya o ayon lang itong tanggapin ng isipan niya. Hindi talaga maganda ang nagagawa ng alak sa kanyang sistema. Dahil sa tuwing nalalasing siya, hindi niya alam ang mga pinagagawa niya. Naisipan lamang niyang uminom ng alak kahapon dahil hindi niya kinaya ang bigat na nararamdaman niya nung nag-uusap sila ng kanyang ina. Marami pa siyang gustong sabihin at ilabas pero ayaw niyang bumuhos ang luha sa harap nito. Dahilan para umalis siya. Sawa na siyang umiyak at magmukhang kawawa sa harap ng kanyang ina. Kung kaya't nagtungo siya sa sementeryo at doon ibinuhos sa harap ng puntod ng ama ang lahat ng hinanaing niya. Wala na siyang pakialam kung may makakita o makarinig sa pagtangis niya. Dahil noong mga oras na iyon, kailangan niya ng taong makakaramay at ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang ama na hiniling niyang sana ibuhay pa. Love na love po kayo ni Papa. Rinig niyang sambit ni Amanda. Hindi na lang siya kumibo at tanging ngiti lang ang kanyang ibigay na sagot sa kanyang anak. Mayroon siyang alaala patungkol sa naging pagkikita nila ni Rafael kagabi. Subalit wala siyang maalala kung anong pinag-usapan nila. Hindi pa sila nakikita ngayong umaga at wala rin siyang lakas tanungin kung anong mga sinabi o ginawa niya rito. Kung ano man yun, wala na siyang pagsisisihan. Matapos maihatid si Amanda sa eskwelahan, ay dumiretso na rin sila pauwi ng hasyenda. Wala siyang ibang nasa isip ngayon kundi ang kama. Gusto niyang mahiga at matulog ulit dahil sa hangover. Senyora, ayos lang ba kayo? Nag-aalang tanong ni Manang Linda na makasalubong sila sa pasilyo. Namumutla ang mukha niyo. Hangover po, Manang Linda. Aniya, saka dumiretso sa kusina para uminom ng maraming tubig. Gusto niyo bang ipagtimpla ko kayo ng tsaa? Maaaring makatulong ito para mawala ang hangover niyo, senyora. Pag-alok ni Manang Linda at bago pa siya makasagot, biglang lumitaw si Rafael sa harap nila. Saka may inabot na paper bag sa kaniya. Inumin mo yan at magpahinga ka muna, Sophia. Anito at wala na naman sariling tinanggap nito ni Sophia. Patalikod na sana si Rafael nang may maalala. Mamaya, pumunta ka sa opisina. May kailangan tayong pag-usapan, Sophia. Tungkol saan? Sa anak natin. Saka ito malikod at naglakad paalis. Naiwang tulala si Sophia. Hindi niya inaasahan na anak natin ang gagamitin ni Rafael sa pagsagot sa tanong niya. Tumingin siya kay Manang Linda na may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Hindi na siya nagtangka magsalita o magtanong dahil nakaukit na sa mukha nito ang sagot. Tungkol sa naman kaya ang pag-uusapan namin? Tanong sa sarili saka tiningnan ang paper bag na inabot sa kaniya. Puro pain reliever ang laman na mukhang binili pa sa butika. Aba, nagawa pa talaga ni Senyor magpabili ng pangremedyo? Gayong marami naman yan dito. Natatawang wika ni Manang Linda sabay bukas sa kabinet kung saan maraming gamot ang naroroon sa loob. Boss, mukhang wala namang kahinahinala doon kay Ricky. Wala rin namang bad record para madalas tambay sa kasino. Pag-uulat ni Adriel kay Rafael sa kabilang linya ng cellphone. Ayon nga sa mga napagtanungan ko, hindi nga raw magkasundo sina Miss Sophia at ang stepfather niya. Madalas daw itong magkasagutan kahit sa harap ng maraming tao. Isinandal ni Rafael ang ulo sa desk chair kung saan siya nakaupo. Naintindihan ko. Pero wag niyo pa ring aalisin ang tingin sa lalaking yon. Kung kinakailangan, gumawa kayo ng hakbang para lumabas yung itinatago niya. Hindi ako kumbinsido sa mga narinig ko ngayon. Masusunod, bossing. Kami na ang bahala dito. Wika ni Adriel. May balak pa sanang sabihin ni Rafael
nang marinig na may kumatok sa kanyang pintuan. Tumingin siya saglit sa orasan at halos wala pang 10 minuto ang nagtatagal simula nang siya bumaba sa kusina. Pero mukhang gusto na siyang kausapin nang nasa labas ng pinto. "Sige na, mamaya na lang. May kailangan lang akong gawin," aniya bago baba ng tawag ang tao niya. Binalik niya ang tingin sa pinto. "Bukas yan. Pumasok ka." Bumukas ang pinto at gaya ng inaasahan ay niluwa nito si Sophia. "Alam kong mamaya pa dapat tayo mag-uusap, pero mukhang sinadya mong bitinin ako para lang pasakitin ng lalo ang ulo ko." Anito, saka naglakad patungo sa sopa at naupo. "Ano ba ang pag-uusapan natin na patungkol kay Amanda? Bakit, Rafael? May problema ba?" Tumayo si Rafael. "Hindi ba't 1 buwan na lang bago sumapit ang birthday niya? May plano ka na ba para kay Amanda?" Nagulat siya sa kanyang narinig. Simpleng handaan lang, gaya ng mga nakaraang birthday niya." Anito. Hindi naman kasi gusto ni Amanda yung malaking celebration. "Paano mo nasabing hindi niya gusto? Sinabi ba niya?" Matagal bago ito nakasagot. Hindi direkta, pero hindi naman niya hinahanap yung mga ganong klaseng handaan. Noong mga nakaraang taon kasi, simpleng salo-salo lang ang ginagawa namin. Mamamasya lang kami, kakain sa labas, yun, ganun lang. Kung ganoon, ibahin natin ngayon. Narito kayo sa poder ko, kaya wala kang dapat ipag-alala sa mga gagastusin. Sasagutin ko lahat. Mayroon ako nakuhang organizer." "Sandali lang. Bakit parang padalos-dalos ang desisyon mo? 1 linggo pa bago dumating ang birthday ni Amanda, hindi ba? Bakit parang mas excited ka pa?" Sa halip na sumugot si Rafael, bumalik siya sa table niya para kuhanin ang mga papel na iniwan ng anak niya. Inabot niya ito kay Sophia na nagtataka pa noong una, pero nung makita mga gumuhit sa papel, tila naputulan siya ng dila. "Hindi lang ako ang may gusto nito. Si Amanda na mismo ang nagplano," ani Rafael. Mula sa mga papel na hawak ni Sophia, nakaguhit doon ang maraming mesa at upuan. May mga tao, mga lobo at kung ano-ano makukulay na palamuti sa paligid. Mayroon pang isang malaking cake na sa unang tingin ay tore, pero napansin ni Sophia ang mga tila kandila na kapalibot dito, kung kaya't nalinawan na rin siya sa mga gustong mangyari ni Rafael. Ni minsan kasi, hindi niya napaghanda ang anak na malaking selebrasyon dahil hindi kaya ng bulsa niya. Bigla siyang nakonsensya at nanlumo dahil sa 4 na taon na sa kanya si Amanda, hindi niya ito nabigyan ng nais nitong pagdiriwang sa kanyang karawan. "So, any suggestions?" Inangat ni Sophia ang tingin sa kausap niya. "Susundin natin to, kagaya ng gusto ni Amanda. Ikaw, hindi mo ba gusto?" "Siyempre, gusto ko," aniya. "Nalungkot lang ako kasi sa 4 years na nasa akin siya, di ko man lang naparanas sa kanya yung birthday party. Ngayon mapaparanas mo na," ani Rafael at inabot ang isa at huling papel na iginuhit ni Amanda kagabi. "May isa pa siyang gustong mangyari. Sana mapagbigyan mo." Kinuha ito ni Sophia at nang makita ang isa pang iginuhit ng anak nila, lalong bumigat ang kanyang loob. Isa itong family drawing na kung saan 4 ang taong naroroon. Si Rafael, Amanda, siya, at isang babaeng may mahabang buhok na hindi niya pa makilala kung wala ang 4 na letra na nakasulat sa itaas nito. Lola. Hindi niya alam na tumatak na pala kay Amanda ang babaeng nakita nito kahapon sa pizza parlor. Wala pa man niyang sinasabi sa anak patungkol sa kanyang ina. Pero mukhang nakakaintindi na talaga ito sa nangyayari sa paligid niya. "Kung hindi mo pa kaya, pwede kitang samahan na harapin siya." Rinig niya kay Rafael at sa pagkakataong ito, lalo siyang nakaramdam ng panlulumo. Wala nga siyang maalala kung ano ang pinag-usapan nila kagabi nung nakainom siya. Pero sa kanyang narinig, mukhang wala na siyang dapat pang itago.
Handa na kayang harapin ni Sophia ang kanyang ina at ipakilala ito kay Rafael at kay Amanda? Ito na kaya ang simula ng magandang ugnayan nila sa isa't isa? Ano ang mga sakripisyong gagawin ni Rafael at Sophia para sa kanilang anak na si Amanda? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!